Magandang araw po mga ka-recap. Salamat po sa pagbalik sa ating channel. Atin na pong balikan ang kwento ni Pedro. Nagkaharap na nga ang Sword Ghost at si Pedro sa auction hall. Idineklara ni Pedro na ipapakita niya sa kanilang dalawa ang tunay na kalakasan ng The Swirling Technique, na ginamit nila para pabagsakin ang iba't ibang henerasyon na hamarang sa kanilang daan. Natawa lang ang Sword Ghost at tinanong si Sungo kung sino ang pinapasikatan niya ngayon. Sa isip ng malaking lalaki ay tama ang Sword Ghost. Wala pa sa edad si Sungo para maging isang malakas na swordsman at imposibleng makopya niya ang tunay na Swirling Sword Saint. Pero bakit? Bakit mukhang tunay na Swirling Sword Saint ang batang nasa harap nila? Delikado daw ito. Totoong delikado ang lalaking nasa harap nila. Sinubukang pigilan ng lalaki ang Sword Ghost at inalok na siya ang lalaban sa kay Sungo. Masyado na daw pinipilit ng Sword Ghost ang kanyang katawan, kailangan niyang magpahinga. Pero pinapaalis ng Sword Ghost ang kamay ng lalaki. Nagulat ang lalaki sa mga tingin ng babaeng nasa harap niya. Gusto niyang pigilan ito pero hindi niya magagawa. Ito daw ang mga tingin na nakita niya noon sa Japan. Sinabi ng Sword Ghost na ipapakita niya kung paano mahuhulog ang ulo ni Sungo. Kaya nga bang tapatan ng Sword Ghost si Pedro? Ang Wonder and Ghost Blade ay isang organisasyon ng mga assassin sa loob ng maraming siglo. Walang may nag-akala na tatry rin nito ang mga Yakuza. Kaya inubos sila ng mga Yakuza sa isang gabi lang. Ang kasalukuyang Sword Ghost ay isa sa mga nakaligtas sa pag-atake ng mga Yakuza. Buong buhay niya ay inilaan niya sa pag-training para mapaghiganti ang kanyang pamilya lalo na ang kanyang magulang. At dumating nga ang araw na yon. Isang gabi ay pinuntahan nila ang kuta ng mga Yakuza. Tinanong ng leader kung siya ba ang tinatawag na Sword Ghost. Ayon sa mga balita ay tinawag siyang Sword Ghost dahil hindi na mamalayan ng mga biktima na naputol na ang kanilang ulo. Pero hanggang kailan daw sila magdadala ng laos na espada? Sa mga panahon ngayon daw ay hindi na epektibo ang paggamit nito. Ano daw kaya ang mas mabilis, ang kanyang baril o ang espada ng Sword Ghost? Kilala ng leader ang Sword Ghost. Siya daw ang nag-iisang anak ng leader ng Wonder and Ghost Blade. Nakilala niya daw ito agad dahil kamukha niya ang kanyang ina. Mas mabuti pa daw na itigil na nila ito at maupo na lang sila. Titingnan daw niya kung ang ibang bahagi ng kanyang katawan ay katulad sa kanyang ina. Nagalit ang Sword Ghost sa pinagsasabi ng leader. Tinanong niya kung sino ang may sabi na hindi namamalayan ng kanyang biktima na naputulan na sila ng ulo. Mali daw ito dahil sinisigurado niyang nalalaman ng mga biktima niya. Natawa na lang ang leader sa pinagsasabi ng Sword Ghost. Kung gusto daw talaga niya ay ipapadala niya na lang ito kung nasaan ang kanyang ina. Biglang ipinutok ng leader ang baril pero agad na nawala ang dalawa sa kanyang harapan. Pero hindi daw ito ang mahalaga. Paano daw na nakikita niya ang kanyang sarili na duguan? Biglang sinabi ng Sword Ghost na sinisigurado niyang nalalaman ng kanyang biktima kung sino ang tumatapos sa kanila. At sa gabing yon, 2,000 miyembro ng Yamato-gumi Yakuza, na nakakita ng mga tingin ng Sword Ghost, ang namatay. Hinubad na ng Sword Ghost ang kanyang sapatos at tinanong si Sungo kung ano daw ang gustong paraan nito para mamatay. Nag-iisip naman si Pedro kung bakit niya hinuhubad ang kanyang sapatos. Siguro ay para mas bumilis ito at mukhang ang kanyang tunay na sandata ay ang kanyang bilis. Pero naisip din ni Pedro na imposibleng maging isa kang disciple kung tanging ang bilis mo lang ang iyong sandata. Sinabihan ng Sword Ghost si Sungo na sayang lang ang kanyang pag-iisip dahil mamamatay pa rin naman siya. Ang titulong Sword Ghost ay ibinibigay sa pinakamalakas at ang susunod na leader ng kanilang pamilya. Ang tunay na sandata daw ng Sword Ghost ay isang bagay na kahit ang Swirling Sword Saint ay bigong makita. Bibigyan niya daw ng pabor si Sungo at ipapakita ito sa kanya. Pero kahit makita niya daw ito ay huli na ang lahat. Biglang nawala ang babae sa harap ni Sungo. Imposible daw ito dahil madudulas ang isang tao sa ganitong bilis kapag nakapaalang ito na nakabalot ng bandages. Napakabilis daw ng Sword Ghost na kahit siya ay halos hindi makasabay ang kanyang mga mata. At hindi lang ito, sobrang lakas at bigat pa ng kanyang mga atake. Tinanong ng Sword Ghost si Sungo kung nagtataka daw ba ito kung bakit ganito siya kalakas. Ito daw ang karaniwang kasalanan ng mga lalaki. Akala nila sa mga mabibilis ay mahihina. Ito ang dahilan kung bakit natatalo sila. Walang din daw pinagkaiba si Sungo sa ibang kalaban niya.
Tinatapon ni Sun Go ang mga alak kung saan-saan pero hindi niya matamaan ang Sword Ghost at ngayon ay alam na niyang hindi tinanggal ng Sword Ghost ang sapatos para gumaan siya. Ito ay dahil gumagamit siya ng Ghost Shoes. Ginagamit ng Sword Ghost ang kanyang bilis at ang momentum na gawa ng kanyang natatanging bilis, ay nakakapagpalabas siya ng lakas na ilang beses mas mabigat kaysa kanyang timbang. Sa isip ng lalaki ay nag-alala siya sa wala. Hindi makaatake si Sun Go. Mabilis daw ang galaw ng Sword Ghost at bigla itong nawawala kaya mahirap maka-counter-attack si Sun Go. Pero ano daw itong kakaiba niyang napapansin? Sigurado siyang dehado si Sun Go sa labanang ito pero bakit hindi makikita sa mukha niya ang pagkatalo? Sinabi ng Sword Ghost na akala niya daw ay ipapakita ni Sun Go ang Swirling Sword Technique. Pero sa ganitong lagay daw ay parang hindi na niya ito maipapakita. Sa sobrang bilis ng Sword Ghost ay nag-iiwan ito ng after images niya. Pakiramdam ni Pedro ay isang dosena ang kanyang kalaban. Hindi pa rin mapakali ang lalaki dahil hindi nga makaatake si Sun Go pero bakit hindi pa rin natatapos ang laban? Tila tinitingnan niya ang galaw ng Sword Ghost at umiilag lang ng paulit-ulit. Napagtanto ng lalaki na inoobserbahan lang ni Sun Go ang Sword Ghost. Masama daw ito dahil kayang maobserbahan ni Sun Go ang galaw ng kanyang madam. Pinigilan ng lalaki ang Sword Ghost dahil may kakaiba daw sa lalaking kaharap nila. Siya na daw ang lalaban dito. Pero biglang sinipa ng Sword Ghost ang lalaki. Nagalit ang Sword Ghost dahil ilang beses na niyang sinabi na huwag itong makialam. Napansin ni Sun Go na tila hinihingal na ang Sword Ghost. Mukhang napapagod na daw ito dahil mag-isa lang siya. Bakit hindi daw siya humingi ng tulong sa kasamang lalaki? Mas lalong nainis ang Sword Ghost sa mga sinasabi ni Sun Go. Dagdag pa niya ay mabilis nga ang Sword Ghost pero wala pa rin itong binatbat sa Swirling Sword Saint. Tinanong niya ang babae kung narinig niya na ang kasabihan na kung pilit mong gagayahin ang Sword Saint, ay tiyak na masasaktan siya. Galit na galit ang babae kay Sun Go. Sinimulang muli ng Sword Ghost na atakihin si Sun Go at ang una niya daw gagawin ay pupunitin ang bibig ni Sun Go. Subukan daw niya itong iwasan. Gusto sanang pigilan ng lalaki ang Sword Ghost pero parang huli na ang lahat. Sa nakaraan ay napagtanto ni Simon na siya ay isang palaka lamang sa isang balon, marami daw palang mas malalakas sa labas ng kanilang organisasyon. Tinanong ni Simon si Pedro kung kaya niya rin daw ba maging malakas. Pinakamalakas kagaya ni Pedro. Sa isip ni Pedro ay napakalakas na ni Simon. Dahil si Simon mismo ang may gawa ng teknik na ito na hindi pa kailanman natatalo. Deadly Blow, Swirling Cut, napakabilis ng nangyaring sagupaan. Sugatan ang noo ng Sword Ghost. Tinanong siya ni Sun Go kung hindi daw ba siya nagtataka paano niya naiiwasan at nahaharanggan ang kanyang mga atake. Ito ay dahil kailangan ng Sword Ghost na tumapak sa sahig o sa pader para tumalon. At dahil dito ay kaya niyang umatake ng sobrang bilis at lakas. Pero may isang kahinaan daw ito. At ito ay kailangan niya tumapak sa sahig o pader para tumalon. At dahil kinakailangan niyang tumapak, nakikita ni Pedro kung saan siya pupunta. At kung lalapit na siya ay kailangan niya lang iangay ang kanyang espada. Hindi makapaniwala ang lalaki sa nakikita. Sinabi ni Pedro na para ito sa tunay na disciple Simon. Naputol ang kamay ng Sword Ghost. Napasigaw ito sa sobrang sakit. Agad siyang nilapitan ng lalaki at niyakap. Sumisigaw ang Sword Ghost at iniutos na pasabugin na ang pabango. Sinabi ni Pedro na nagulat siya dahil mabilis at malakas siya kaysa inaasahan niya kaya okay lang na maging proud siya dito pero ang Swirling Sword Saint ay hindi katulad ng Sword Ghost. Sa simpleng salita, hindi niya pwedeng maliitin si Simon. Galit na galit ang Sword Ghost at gusto na niyang patayin si Sun Go. Biglang may sumabog sa likuran ni Sun Go. Napagtanto niya na ito ang pabangong ginamit ng Sword Ghost sa kanya doon sa hallway. Sinabi ng babae na huwag na daw subukan ni Sun Go na gumawa ng kalokohan dahil siguradong mamamatay na siya. Kaya kailangan na daw niyang tawagin ang matandang si Pedro. Pero kahit dumating pa daw si Pedro, wala pa rin siyang magagawa dahil kahit ang pinakamalakas na disciple ay hindi ito mapipigilan. Makakaligtas kaya si Pedro sa pasabog na ginawa ng Sword Ghost? O tuluyan ng mahuhulog sa ilusyon si Kim Sun Go? Masyadong makapal ang usok na puno ng pabango at napapalibutan na ito ang buong kwarto. Walang matakasan si Pedro. Napapabaluktot si Pedro at nakikita ito ng Sword Ghost kaya hindi niya mapigilan ng tumawa dahil akala niya ay panalo na siya.
Ito daw ang pinakamasayang parte, ang makitang nahihirapan ang kalaban. Kahit gaano pa kalakas o kabilis ikumpas ni Sun Go ang kanyang espada ay wala na itong kwenta. Kahit si Sun Go o ang Swirling Sword Saint pa ito, siguradong katapusan na nila kapag nalanghap ang kanyang pabango. Wala na daw magagawa si Sun Go. Marahil ay tatalo na lang ito sa karagatan subalit hindi niya rin daw ito magagawa. Kahit si Pedro na sumusuporta daw sa kanya, kapag nalanghap ang pabango ay siguradong malalasing at malilintakan. Unti-unting hamupa ang usok ng pabango at tila may napapansin ang Sword Ghost. Hindi nalalasing si Sun Go. Hawak-hawak niya pa rin ang espada pero parang may kakaiba. Binalot niya ang kanyang vest at kurbata sa espada. Hindi siya nakayuko kanina dahil nalasing siya. Kung hindi ay binalot niya lang ang espada ng kanyang suot. Ayon sa Sword Ghost ay mukhang pinipigilan daw ni Sun Go ang kanyang paghinga. Tingnan daw nila kung gaano niya ito katagal mapipigilan. Alam na ni Sun Go na napapalibutan na ng kemikal na galing sa pabango ang buong paligid. Kaya kahit anong gawin niya ay wala siyang mapupuntahan. Pero ito daw ang kanyang hinihintay. Nagamitin ng Sword Ghost ang kanyang pabango. Para malaman daw ng Sword Ghost kung gaano siya kawalang laban. Hindi maganda ang pakiramdam ng lalaki. Alam na niya ang gagawin ni Sun Go. Sinilaban ni Sun Go ang kanyang espada matapos nitong buhusan ng alak. Biglang nasusunog ang mga kemikal na nasa hangin. Ang pabango pala ay puno ng kemikal na mabilis masunog. Kaya siguradong mag-aapoy ito kapag sinilaban. Pero paano daw kaya niya nalaman ito? Napagtanto ng lalaki kung paano ito nalaman ni Sun Go. Naiinis na ang Sword Ghost sa mga kalokohan ni Sun Go. Pero napapalibutan na daw ng kemikal ang buong kwarto kaya hindi niya na daw ito masusunog lahat gamit lamang ang maliit niyang apoy. Pero nag-iba ang ekspresyon ng Sword Ghost nang malaman na nito ang gagawin ni Sun Go. Sinabi ni Sun Go na wala siyang magagawa kung hindi sunugin na lang ang buong lugar na ito. Sinaksak ni Sun Go ang nag-aapoy na espada sa sahig at biglang kumalat ang apoy. Hindi lubos maisip ng Sword Ghost kung bakit kumakalat ang apoy sa sahig. Alam na ng lalaki, planado na pala ito lahat ni Sun Go. Sinadya niyang itapon ang mga alak sa sahig hindi para tamaan ang Sword Ghost kung hindi para punuin ng alkohol ang sahig. Galit na galit ang Sword Ghost at biglang inatake si Sun Go. Naiiwasan niya lang ito. Ayon sa kanya, ang braso ay importante sa pagbalanse ng katawan. At para sa isang Sword Ghost na mawala ng isang braso ay nasira na rin ang kanyang balanse. Bumagal din siya at hamina ang mga atake. Naabot na ng Sword Ghost ang kanyang limitasyon. Pero biglang napatigil ang Sword Ghost. Kahit si Sun Go ay hindi rin daw inaasahan ito, pero tama daw ang desisyon ng lalaki. Kapag tumaas pa daw ang blood pressure ng Sword Ghost, hindi titigil ang kanyang pagderyugo at siguradong mamamatay siya. Tinanong ni Sun Go ang lalaki kung siya daw ba ang susunod niyang kalaban. Sinabi ng lalaki na nakagawa ng malaking pagkakamali si Sun Go. Biglang tumakbo ang lalaki bit-bit ang Sword Ghost. Sa nag-aapoy na napaligid, tinatakas ng lalaki ang Sword Ghost at iniisip niya ang pinag-usapan sa bagong boss ng Glory. Plano pala nila na kapag natapos ang lahat ay babalik siya sa Japan kasama ang kanyang madam. Tinanong siya ng boss kung ano daw ba ang kanyang plano pag nakabalik na siya ng Japan. Bubuhayin daw ba niyang muli ang Wonder and Ghost Blade Organization o gagawa siya ng bago niyang sect? Hindi sumagot ang lalaki kaya ngumiti lang ang boss at sinabi na marami talagang sekreto ang Wonder and Ghost. Napaka-interesante. Balik sa kasalukuyan, si Pedro naman ay naglalakad palabas sa nag-aapoy na auction hall. Sa isip niya ay natapos na niya ang lahat ayon sa plano. Pero may isang bagay na hindi niya pa rin maintindihan. Bakit na-involved ang organisasyon ng Wonder and Ghost Blade sa Glory? Bago pala sila pumunta sa Ghost Cruise Ship ay nag-research si G1 tungkol sa Sword Ghost. Masyado daw hardcore ang babaeng ito at naging leader ng kanilang organisasyon sa napakabatang edad. Pero ang hindi maintindihan ni G1 ay kung paano siya naging bagong Simon. Tinanong siya ni Pedro kung ano ang kanyang ibig sabihin. Ayon kay G1 na alam na ni Pedro ito. Ang mga disciple ay ang mga hindi kapalit-palit na mga ulila galing sa Honor Orphanage na itinalaga sa Glory Group. Sa ibang mga bansa, itinuturing na mas mahalaga pa sa nuclear weapon ang mga disciple. Kaya ito daw ang mas kataka-taka. Magaling nga ang Sword Ghost pero kung kumpara daw kay Senior Simon. Wala daw itong binatbat.
Imposible daw na pipili ng mas mahinang disciple kumpara sa nauna ang kasalukuyan boss ng Glory. Ano ang dahilan bakit kinilala ng boss ang Sword Ghost bilang Simon? Sa isip ni Pedro ay mukhang tama nga ang mga sinabi ni G1. Tila may kinalaman ang Wonder and Ghost Blade sa mga nangyayari. Sa deck ng barko kung saan unti-unti itong nasusunog, ay doon naghihintay si Pedro. Biglang siyang nagtanong kung bakit daw pilit na nagtatago ang babaeng yun sa anino ng Sword Ghost. Hindi niya alam ang sitwasyon ng babae pero wala na daw dahilan para gawin din ito ng lalaki. Alam na ni Pedro kung ano ang tunay na katauhan ng lalaki. Siya ang tunay na bagong Simon. Codename Simon Kageo, kanang kamay ng Sword Ghost. Rank, Disciple. Sinabi ng lalaki kay Sun Go na may kasabihan daw sa ganitong industriya na kung sino ang taong mahilig manggusisa ay nauunang mamatay. Sumang-ayon naman si Sun Go. Sa isip ni Pedro ay maliban sa pagiging totoong disciple, wala siyang ibang impormasyon sa lalaking ito. Mas mabuti sana kung mayroon itong impormasyon katulad ng kay Nathaniel. Pero ngayon ay wala siyang paraan para malaman ang fighting style ng kalaban niya. Isa lang ang sigurado siya. Ang lalaking ito ang anino ng kanyang master. Ibig sabihin, napakalakas na pressure. Sinabi ng lalaki kay Sun Go na hindi siya isang bodyguard lang ni Choi Yun Chang. Sino daw siya at ano daw ang kaugnayan ni Sun Go kay Pedro? Ngumiti lang si Sun Go. Sa isip niya na ang kaharapan niya ngayon ay puno ng mga kuryosidad. Ibig sabihin ay unti-unti niya lang itong aalamin. Sinabi ni Sun Go sa lalaki, na sa industriyang ito, ang taong masyadong mausisa ay naaunang mamatay. Abangan po natin mga ka-recap ang bakbakang Pedro at ng bagong Simon sa susunod na mga kabanata. Maraming salamat po sa inyong panunood at sana po ay nagustuhan ninyo. Please like our videos po and also subscribe to our channel. Maraming salamat po ulit and see you. Bye!